Magandang araw mga katoda. Ngayon nga pala ay Friday at coding tayo today. At ito nga muna ang pagkakabalahan natin at mag-change oil tayo. Ito nga pala yung ginagamit ko sa pag-change oil sa aking Barako 175. At syempre yung usually natin ginagawa, kailangan palamigin muna natin yung makina ng ating Barako bago natin i-drain yung langis. At magpapalit na rin pala tayo ng oil filter at saka yung o-ring dun sa cap ng oil filter. At syempre ito na nga yung langis na nakuha natin. Oh, grabe, parang kulay putik na. Medyo matagal na natin hindi na change oil kasi yan. Ito nga, buksan na rin natin yung oil filter cap para mapalitan na natin yung ating oil filter at saka yung dalawang o-ring dyan sa cap. Kailangan talagang palitan yan kada change oil ko. Lagi ako nagpapalit yan kasi kumukunat yung goma dyan. Para sure na rin na hindi tatagas yung langis dyan. Pagpasensyahan nyo na kasi hindi naman talaga ako mekaniko. Yan lang mga pag-change oil yung ginagawa ko. Yung mga basic lang naman na pwede kong gawin. Ako na gumagawa kasi siyempre nagtitipid na rin tayo sa gastos. Kaya kahit kaya natin gawin, mga basic lang, mga minor lang na pwedeng ayusin sa motor natin, tayo nang gagawa para makatipid na rin. At ito na nga, nung nabuksan na natin yung oil filter cap, ayan, may bumungad sa atin. Grabe, parang putik na rin talaga yung langis. Kailangan na talagang palitan yung langis. At itong oil filter nga pala, tingnan mo, UP na. Kaya talagang dispatcha na natin to para mapalitan ng bago. At syempre, lilinisin muna natin yung mga cap at saka yung loob ng paglalagyan natin ng oil filter para matanggal yung mga naiwan ng mga dumi. Minsan kasi parang may mga buha-buhangin na maliliit dyan, mga namuuba. Kaya kailangan natin linisin mabuti yan bago natin isalpak itong bagong oil filter at o-ring na ating binili. At ayan nga, habang naglilinis nga pala tayo, dumating nga pala yung misis ko pala. Hinold up nga pala ako. Yan, may kinuha siya sa bag ko. Hindi ko alam kung ano yun, bahala na siya. Pero sa tingin ko baka dumating yung order niya sa Shopee. Matic na yan. Ito nga pala yung o-ring na binili natin. Ayan, genuine yan, original ng Kawasaki. Huwag tayong gagamit ng mga local para kahit pa paano, safe na safe talaga yung ating motor. Kasi araw-araw na natin ginagamit yan, huwag na natin tipirin kasi kailangan natin sa hanap buhay yan. At dito nga, sinimulan na natin buksan yung binili nating Kawasaki Genuine Oil for 4-stroke. At syempre, yan ang gagamitin natin dito sa ating Barako. Since 2020 pa lang na dumating itong Barako namin, ayan yung ginagamit ko talaga na langis kasi subok ko na yan, kaya hindi ako nagpapalit talaga ng langis. At ito nga, lagyan na natin ng konting langis tong oil filter cap para kapag isinalpak na natin, hindi tayo mahirapan magpasok. Ito nga rin pala yung oil filter na gamit ko yan. Genuine din yan, Kawasaki. Naaalala ko na naman nung una akong nag-try magpalit ng oil filter. Grabe, nahirapan talaga ako magsalpak niyan. Pero ngayon, okay na, alam ko na yung diskarte, kaya swabing-swabe na pag naipasok na natin yan. At dito nga, binilisan ko na nga ang pagkabit ng oil filter. At sa part na to, ito nga, bubuksan na natin yung dipstick para maibuhos na natin yung langis na binili natin. Dahil na drain naman na yung pinaka-ilalim na itong engine. At ayan, 1 litro nga pala yan yung Kawasaki Genuine Oil. Tapos bumili tayo ng 200 ml na pandagdag lang naman. Kasi medyo kapos tayo sa budget ngayon. Dati ginagawa ko, 2 ganyan na 1 liter ang binibili ko. Medyo napapagastos ako. Tapos yung matitira sa mga susunod ko ulit na change oil, yun ang ginagamit ko pandagdag. Nagbabawas ako ng 200 ml. Sa ngayon kasi wala tayong budget, kaya ito muna, pandagdag natin. Okay din naman tong pandagdag na to kasi tinignan ko siya, hindi naman siya ganun kalabnaw. Halos same lang naman ng kaunti. Okay lang yan kasi 200 ml lang naman. Pero napakadami namang gumagamit ng ganyang pandagdag na langis. Wala namang negative effect sa andar ng makina kaya pwede naman na gamitin yung pandagdag na yan. Siyempre, gumagamit tayo ng embudo dyan para talagang walang tapon sa ibubuhos nating langis. Sayang naman kasi pag may natapon. Ito nga, finally natapos din. Try na natin paandarin para mag-regulate yung langis doon sa loob ng makina. At syempre, shoutout sa mga katoda natin, sa may sipag natin tricycle driver. Ingat kayo palagi sa mga biyahe nyo. Drive safe sa lahat. God bless!